Magandang hapon sa inyong lahat, mga kalakbay sa daan ng katotohanan. Sa hapong ito ay medyo makulimlim pero tayo po ay narito ngayon at tayo mag-uusap ng maikling panahon tungkol sa banal na kasulatan. Maraming salamat po sa palagi ninyong panunood ng aking mga video at sana po ay kung inyong nagugustuhan ang aking mga video ay inyo po namang paki-share, paki-share at paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page na mga daan ng katotohanan. At doon naman po sa aking YouTube channel, sana po ay suportahan din po ninyo ang daan ng katotohanan. Sa hapon pong ito ay tayo po ay mag-aaral, pero kamusta po muna kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan sa hapong ito kahit na medyo kulimlim dito sa amin sapagkat umuulan dito. Ay sana tayo po ay makapagsama-sama sa pag-aaral ng banal na kasulatan at hangad ko po kayo na kayo ay maligaya sa oras na ito at kayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo magpatuloy sa ating konting pag-aaral na ito, ay samahan po muna ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa buong maghapon at sa hapon na ito kami po ay mag-aaral ng bahagya ng iyong banal na kasulatan. Amin pong inaasahan ang pamatnubay ng iyong banal na Espiritu upang sa pamamagitan po ng kanyang paggabay sa amin ay amin pong makita ang mga katotohanan ng banal na kasulatan na magpapatibay sa aming pananampalataya, magpapatibay ng aming kaalaman kung paano kami tutupad at susunod sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po Panginoon sa pagdinig mo sa aming panalangin. Ito po aming hiling sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Dito talaga sa aking kubo ay parang gusto kong dito lagi gumawa ng video. Sapagkat talaga namang malamig dito sa lugar na ito. Ngayon po kasi kaya tayo mag-uusap ay meron po akong isang tanong na nakita. At ito ay tinanong din po sa akin. Ang katanungan ay ganito po. Ang mga kautusan, ang 10 utos partikular, at lalong-lalo na ang Sabat. Yan po ay mga utos na binigay sa Hudyo. Yan po. Mababasa nga naman po talaga sa Biblia na sinabi ng Diyos na ito'y ng kanyang inilabas ang Israel. Sabi, galing kayo sa bahay ng pagkalipin, kaya binanggit ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko. At para bagang lumalabas sa mga talatang yon na binigay lang talaga para sa Israel ang 10 utos. At bilang isang Kristiyano ay hindi na daw natin dapat sundin ang 10 utos na ito. Sapagkat kapag ating sinusunod, tayo po ay nagiging o nagpapanggap na Hudyo. Kasi po para daw po sa Hudyo yon ay ating sinusunod, nagpapanggap tayong Hudyo. At sa 2:9 ng Apokalipsis, ang nagpapanggap na Hudyo ay sinagugan ni Satanas. Yun po ang kanilang pagpapahayag. Kaya ating titingnan sa banal na kasulatan kung ang mga Kristiyano ba nung unang panahon ay hindi sumusunod sa 10 utos at iba pang mga kautusan na pinasulat ng Diyos kay Moises doon sa aklat ng Torah, yung 5 aklat po ni Moises. At ating titingnan kung talaga bagang may katotohanan ito na kapag ikaw ay sumunod sa 10 utos, ikaw ay nagpapanggap na Hudyo. Yan po. Pero bago po natin sagutin ang katanungan na ito, excuse me, ay meron po akong babasahin sa inyong talata. Na ganito po ang pagkalagay sa 28 po ng Gawa. Na ito po ay ipinahayag mismo ni Apostol Pablo. Ganito po ang ating mababasa. Sa 17 po, kung mamarapatin po ninyo. At ang sabi po ay ganito. 23, hindi po 17. Ganito po. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa kanya,
Nagsugo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi, na nagpapatuto tungkol sa kaharian ng Diyos at sinisikap na sila'y mahikayat tungkol sa kay Jesus mula sa kautusan ni Moises at mula sa mga propeta. Yan. Nakikita po natin na ang pinagkukunan ng aral ni Apostol Pablo ay ang kautusan ni Moises. At ang sabi pa niya ganito sa 17, pagkaraan ng 3 araw, tinipon niya ang pinuno ng mga Hudyo. At nang sila'y nagtipon na, ay sinabi nila sa kanila, mga kapatid, bagamat wala akong ginawang anuman laban sa bayan, o sa mga kaugalian ng ating ninuno, ay ibinigay akong bilanggo buhat sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Roma. Ang patutuo ni Pablo, ay hindi daw po siya lumabag sa anumang kaugalian ng kanilang ninuno. Kasi nga, yung kaugalian ng kanilang ninuno, yun na nga po yung mga kautusang tinatawag na kautusan ni Moises. At partikular na kaugalian ng kanilang mga ninuno ay yung pagsunod nga po sa 10 utos at napakahigpit na pagsunod sa araw ng Sabat. At sabi dito, si Pablo kailanman ay hindi lumabag sa mga kaugalian na ito. Kaya nga sa 17 po ng gawa, ating mababasa, si Pablo ayon sa ugali niya ay nangatuwiran sa kanila 3 Sabat po na sila'y nangatuwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. 17:2 ng gawa. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian. At sa loob ng 3 Sabat ay nangatiwiran sa kanila mula sa kasulatan. Si Pablo sapagkat ugali niya at wala siyang nilabag na anumang ugali ng kanilang mga ninuno, partikular na ang pangingili ng Sabat, ay siya'y pumasok sa sinagoga at siya po ay nakipagkatuwiranan sa kasulatan. Sapagkat ganoon naman po talaga ang gawain ng pag-aaral doon sa mga sinagoga. Bumabasa po yan ng mga tungkol sa kautusan ni Moises at sila po ay nagtatalakayan, kaya kinakailangan po ng pangangatuwiran. Pagkatapos babasa sa mga propeta at yan po ay magtatalakayan uli. Magbibigay ng opinion yung nagbasa at ang mga kongregasyon ay magbibigay ng opinion. Kaya sila po ay nagtatalakayan sa sinagoga. Yan po ugali ni Pablo. At dahil po dito, ay talagang nilinaw ni Pablo na siya po hindi lumabag sa mga kaugalian at partikular ang Sabat kanya pong sinunod. At hindi lang po niya sinunod ang mga kaugalian na ito ng mga Hudyo. Hindi lang basta niya sinunod, itinuro po niya ito sa mga tao, hindi lang sa mga Hudyo, pati sa mga Hintil. Ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 16 po ng mga gawa. Ang talata po ay 21. Ganito po ang ating mababasa. Dito na lang muna tayo 20 at 21. Nang may harap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo, ay ginugulo nila ang ating lungsod. Ito daw mga Hudyo, sina Pablo, ay nanggugulo sa lungsod. Bakit? Anong paraan ng panggugulo? Nagtuturo sila ng mga kaguliang hindi pinahintulutan ng sa atin. Sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. Ang tinuturo nila ay yung mga kaugalian. Na ito pong kaugalian yan ay kasama po dyan yung Sabat. Sapagkat yung kaugalian ng mga Hudyo ay kanila pong itinuro. Napakalinaw po. Sila yung mga Hudyo, sila yung nagtuturo ng mga kaugalian na hindi natin ugali yon. Sapagkat tayo Romano, sila yung Hudyo. Ang ibig sabihin, ang tinuturo ni Apostol Pablo na ipinapangaral sa mga tao ay yung mga ginagawa ng mga Hudyo. Napakalinaw. Kaya nga po, ang mga inaralan ni Pablo, sila po inaaralan ng kautusan. At pag sila'y nagsisampalataya kay Kristo, patuloy ang kanilang pag-aaral ng kautusan at ng propeta. Ng Biblia. Kaya nga po dito, sa konsilyo ng Jerusalem, ay ganito po ang nangyari. Sa talatang 5, ay ganito,
Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi ng mga sekta ng Parisiyo ay tumayo na nagsabi, kailangan sila ituliin upang sundin ang kautusan ni Moises. Nagkagulo sila, kinakailangan tuliin yung mga hintil na sumampalataya sapagkat sa 13:48 ang daming hintil na sumampalataya. Sa Gawa 10, ang daming hintil din na napabinyagan ni Pedro. Yung sina Cornelio. Ano po? At dahil maraming mga hintil na napabinyagan, ay nagkagulo, dapat tuliin. Ay ito, anong nangyari? Ay, ito po ang hatol ng apostol. Ano po? Ganito ang ating mabasa. Gawa 15:19. Ang nagsalita ay si Santiago. Kahit ang hatol ko'y huwag nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Salip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinasama ng Diyos-Diyosan, pinarumi ng Diyos-Diyosan, pakikiapid at mga bagay na biligti at dugo. Kaunti na lang sinulat nila. Bakit kaunti na lang? Ba't hindi sinulat doon yung 10 utos na sundin ang 10 utos, sundin ang Sabat? Ano po? Kailangan pa bang isulat na sundin ninyo ang 10 utos at sundin ang Sabat? Hindi na kailangan, sapagkat ganito ang sumunod na talata. Sapagkat mula sa mga unang salinlahi, si Moises ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa sinagoga. Huwag na tayong sumulat ng marami. Bakit? Yung mga susulatan natin ay nakakapakinig naman ng kautusan sa sinagoga. Ano po? Nakakapakinig. Hindi na kinakailangan tayong magsulat ng marami. I-emphasize na lang natin itong ilang problema na ito. Ano po? Kaya nga makikita natin sa Gawa 13, dahil sa pagsasama ng Kristiyanong hintil at mga Hudyo, Kristiyanong Hudyo, ay nagkaroon ng mga hintil na naging Hudyo, nagpa-convert sa Judaism. Ano po? Mababasa po natin yan sa Kapitulo 13. Ngayon po, ibig sabihin, ang Kristiyanong Hudyo at Kristiyanong hintil ay magkasama sa pagsamba tuwing Sabat. Napakaganda po nito. Kaya nga po, hindi pwedeng sabihin na ang isang taong nangingili ng Sabat at sumusunod ng 10 utos ay nagpapakunwaring Hudyo. Ano po? Bakit hindi mo dapat sabihin yan? Ang sabi ni Pablo dito sa unang Korinto, ano po? Ang kanyang bilin. Unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 19. Ganito ang ating mababasa. Hindi na dapat magsabi ka na ito'y nagiging Hudyo kapag sinusunod ang utos ng Diyos. At ito ay hintil, hindi nasunod. Ganito ang nababasa, 7:19. Ang ganito. Ang pagtutuli, ito kasing pagtutuli yung mga Hudyo, ano po, ay walang kahuluhan. At ang di pagtutuli ay walang kabuluhan. Yung di pagtutuli ay tumutukoy sa hintil. Walang kabuluhan, kundi ang pagtupad ng mga utos ng Diyos. Kapag sinasabi mo ikay Hudyo, na ikay sumusunod sa utos ng Diyos, hindi mahalaga yan. Kung sinasabi mo kay hintil, hindi yan mahalaga. Parehas kayong Kristiyano, kayo'y magkapatid sa pananampalataya. Yung isa'y Hudyo, yung isa'y hintil na sumampalataya kay Kristo. Hindi na dapat sabihin, ako'y Hudyo, ikaw ay hintil. Ang mahalaga, lahat kayo, Hudyo ka man o hintil, ay tumutupad ng mga utos ng Diyos. Na po. Hindi na dapat magkaroon pa ng problema sa lahi. Ano po? Yung tinatawag na diskriminasyon. Hindi kinakailangan magkaroon ng diskriminasyon. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Ano po? Bakit kinakailangan mo pang magkaroon ng diskriminasyon? Kayo ay parehas na magkapatid sa pananampalataya kay Kristo. Kahit ikaw ay Hudyo at yung isa ay Grego. Ikay Hudyo, tuli, at yung isang sumampalatayang hintil ay hindi tuli. Hindi na kinakailangang bigyan ng emphasize at magkaroon ng discrimination ng lahi. Nasasabihin, ako'y Hudyo, sa amin binigay ang mga kautusang ito. At kami ay bayan ng Diyos. Hindi ganon. Ano po? Hindi mahalaga kung Hudyo ka o ikaw ay hintil. Ang mahalaga, ikaw ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ano po? Hindi po nakalagay na utos ni Kristo. Ano po?
Sapagkat ang ginagawa ng iba, hinihiwalay yung utos ng Diyos sa utos ni Kristo. Ang susundin na lang daw ay utos ni Kristo. Oh, ay pero sabi dito sa talata, utos ng Diyos. Ano po? Oh, kasi yung 10 utos na utos ng Diyos, hindi daw 'yon. Ano po? Utos daw ni Kristo ang susundin na mag-ibigan. Ibigin mo yung kapwa. Yun na lang daw ang susundin. Ay, ibigin na lang kapwa, hindi man sinabing ibigin ang Diyos. Ano? Hindi ibig sabihin kahit may ribulto ka dahil yung pagsamba sa Diyos na hindi ka magkakaroon ng Diyos-Diyusan, pag-ibig sa Diyos 'yon. Ay ang dinidiin nila ay yung pag-ibig na lang daw sa kapwa. Ano po? Ay napakalungkot pong pangyayari po yan. Ano po? Ang isang taong sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi po nagpapakunwaring Hudyo. Ano po? Sapagkat ang sabi ng talata, kahit ikay tuli o hindi ka tuli, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ay sumusunod. Ano po? Hindi mo nasasabihin ikay nagpapakunwaring Hudyo, hindi na yun mahalaga eh. Kung ikaw ay nagiging Hudyo o hindi. Ang mahalaga ay kung sinusunod mo ba ang kautusan ng Diyos. Pero si Pablo ay nagsabi din, ano po, dito sa aklat ng Roma, kung titingnan mo, parang kontrahan ito eh. Pero hindi ito kontrahan, ano po. Yan. Sa tunay na kalagayan, ano ang kalagayan ng hintil kapag siya ay sumunod sa utos ng Diyos? Dito po ang sabi sa Roma, Kapitulo 2, talatang 28 at 29. Sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang. Ang tinutukoy po kasi nito ay yung mga sumunod, no? Kung ating tutuloy yung babasahin yung mga unang talata. Kaya kung 26, kaya kung ang di pagtutuloy tumutupad ng mga itinakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? Ibinibilang din siyang tuli sapagkat yung tuli ay yung bayan ng Diyos. Ano po? Binibilang din siyang tuli kapag sumusunod siya sa mga sinasabi ng kautusan. Ano po? Kaya't ang mga dituli sa laman, subalit tumutupad ng kautusan, ay hatol sa inyo. Hindi kami Hudyo, pero sumusunod kami. Sapagkat isang tao hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay sa panlabas na laman, kundi ang isang tao ay Hudyo sa kalooban. Hudyo sa puso. At ang pagtutuli ay sa puso, sa espiritu, at hindi sa titik. Yung palang sumusunod sa kautusan, yung pala yung sumusunod sa espiritu at hindi sa titik. Ano po? May mga katuwiran pa kasi na pag sinusunod mo daw 10 utos, ang sinusunod mo ay titik. Ay pero malinaw dito sa 2:28 at 29, yung palang sumusunod sa utos ng Diyos, yung pala ang sumusunod sa espiritu at hindi sa titik. Ano po? Sapagkat ang tunay na sinasabi ng kautusan, kapag naunawaan mo sa espiritu na ito'y pag-ibig sa iyong kapwa, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, at iyong ginawa, sinusunod mo ang sinasabi ng banal na espiritu. At ikaw ay nagkakaroon ng sabi dito, hindi Hudyo sa kaluban, at ang pagtutuli ay yung sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Napakalinaw nito. Pag sinusunod mo ang kautusan, ikaw ay natutuli sa espiritu, at ang iyong nangyayari sa iyo, ang sinusunod mo ay ang espiritu at hindi ang titik ng kautusan. Yan po, napakalinaw. Kaya ang isang taong sumusunod sa kautusan ng Diyos, kung sasabihin mong Hudyo, ay hindi siya nagpapakunwaring Hudyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay tunay na Hudyo sa puso. Yun po. Kaya kapag kayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, sabi mong nagpapakunwari, mali po yan. Napakalinaw ng ating binasang talata na ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos, bagamat mga hintil, sila ay tunay na Hudyo sa puso. Na sila ay mayroong espiritu, sumusunod sa espiritu at hindi sa titik. Ano po? Pero pagdating sa mga suliranin sa iglesia, sa pagkakaroon ng diskriminasyon, ay ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Hindi mahalaga ang Hudyo o ang Grego o yung pagtutuli o hindi tuli. Ang mahalaga ay ang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Napakalinaw po.
Kaya po yung nagsasabi na kapag isang tao ay sumusunod sa utos ng Diyos ay nagpapakunwaring Hudyo, mali po yun ayon sa aral ng Biblia. Ano po? Napakamali po niyan. Kinakailangan po nating ituwid ang ganyang mga pananaw. Ano po? Sapagkat tayo po ay nagsasabi ng isang marahas na pananalita na hindi tinuturo sa banal na kasulatan. Ano po? Kaya po napakalinaw ng ating pag-aaral ngayong hapon. Ano po? At sigurado naman ako na naunawaan po ninyo. Ano po? Na ang mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos, ano po, ay talaga pong hindi natin pwedeng sabihing nagpapakunwaring Hudyo. Bakit po? Isa-isahin ko po ang ating pinag-aralan ngayong hapon. Unang-una, yung mga nagturo para hikayatin ang mga hintil. Sila po yung mga Hudyo. Yan po number 1. Nandiyan po si Pablo, si Pedro, ano po, mga nagturo po sila at nakahikayat ng mga hintil. Pangalawa, ang mga nagturo na ito, kagaya ni Pablo, ay hindi kailanman lumihis sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Ano po? Hindi po lumihis. Nabasa po natin na sinabi ni Apostol Pablo, hindi kailanman siya lumihis sa mga ugali ng mga ninuno. Ano po? Yung mga kautusang itinuro sa kanila bilang Hudyo. Pangatlo, ang mga kaugaliang ginagawa niya bilang isang Hudyo, si Apostol Pablo, sangayon sa Gawa 16:21 ay itinuro niya sa mga hintil. Kaya nga po sila po ay napapunta sa hukom. Doon sa 16:21 ng Gawa. Bakit po? Nagalit ang mga tao sapagkat ang tinuturo nila ay hindi ugaling Romano, kundi ugali ng mga Hudyo. Yan po. Ibig sabihin, ang aral na dala ni Pablo ay ugali talaga ng mga Hudyo. Nandiyan po yung pangingili ng Sabat. At sapagkat ugali ng mga Hudyo, ang tinuro ni Pablo, makikita po natin sa Gawa 15, na itong mga naaralan ni Pablo doon po sa Antioquia, sila po'y sinulatan ng mga apostol, na sila po, ang sabi sa talatang 21 ng kapitulo 15, sila'y nakakapakinig ng kautusan ni Moises tuwing Sabat. Kaya yung mga Kristiyano na nung unang panahon, ang kanila pong pangingilin ay Sabat. At sinusunod po nila ang mga kautusan. Kaya hindi po natin sasabihin na sila po'y nagpapakunwaring Hudyo. Walang talata sa banal na kasulatan na ang mga hintil na sumunod sa utos ng Diyos at nangili ng Sabat ay tinawag na nagpapakunwaring Hudyo. Wala pong ganyan. Ito po'y naging bintang po. Naging bintang nung inuusig na po sila. Yan. Yung mga hindi po ang apostol ang nagsabi na nagpapakunwaring Hudyo o nagiging Hudyo, kundi nagsabi na ay yung mga mang-uusig. Mababasa po ninyo yan sa history. At higit sa lahat, sinabi ng banal na kasulatan na kapag talagang ikaw ay sumusunod ng kautusan ng Diyos, ikaw ay tunay na Hudyo sa loob, sa iyong kalooban. Tunay kang Hudyo, sa iyong kalooban. Ikaw ay Hudyo sa kalooban ng iyong ginagawa, sa espiritu at hindi sa titik. Pero kung ang pag-usapan po ay diskriminasyon, ayaw ng Iglesia ng Diyos nung unang kapanahunan ng diskriminasyon. Kaya para mawala ang diskriminasyon, bagamat sinasabi ng Biblia na ang tunay na sumusunod ay Hudyo sa puso, pong bilin ng mga apostol? Ang pagtutuli ay hindi mahalaga, kahit ang hindi pagtutuli, ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ngayon po, napakalinaw sa ating pag-aaral na ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay hindi pala pagpapakunwaring Hudyo. Mali po na sabihing nagpapakunwaring Hudyo ang isang taong sumusunod sa kautusan ng Diyos. At siguro ating pag-aaralan na lang sa sunod, bakit nagsabi sa Apokalipsis 2:9 na nagpapakunwaring Hudyo. Ano pong ibig sabihin po noon? At yan po ang ating pag-aaralan sa susunod. Maraming salamat po sa inyong patuloy na
pakikinig ng aking mga video. Ano po? At kung nagustuhan mo po ang video ito, paki-like naman po. Ano po? Paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Ang Daan ng Katotohanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa akin sa pag-aaral ng Biblia, at nawa ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. Mabuhay po kayo, at kayo nawa po ay maging maligaya sa mga oras na ito.